Ang ating paksa ngayon mga kapatid ay may pamagat na Beyond the Moment. Ang paglakad sa presensya ng Diyos araw-araw. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ano ba ibig sabihin ng ating pamagat? Beyond. Pag sinabing beyond, lagpas. Lagpas sa moment. Yung moment na tinutukoy natin dito, ito yung mga sandali o mga panahon ng isang masiglang gawain sa church. Isang karanasan na dinadaluhan natin na gawain ng Panginoon, na doon ay nakaka-experience tayo ng kasiglahan. Kasama natin ng buong kapatiran, kaya sumisigla tayo at maraming mga programa. Mga special events so yan mga kapatid. Kasama na dyan yung katulad ng nakaraan, Bible Camp. Magamat hindi naman lahat nakasama sa Bible Camp, hindi naman kailangan sumama lahat sa Bible Camp at hindi tayo kakasya lahat doon. No? Kaya hindi na kami nag-invite nung Bible Camp na nakikita nyo nakapost dito nung Holy Week. No? Pero gano'n pa man, hindi lang naman ang Bible Camp, meron tayong mga family day, meron tayong mga anniversary, yung iba yung mga special events. Mga special events ginagawa yan para sumigla ang kapatid sa pananampalataya at habang nandun nga talaga masigla ang mga kapatid. Pero sabi nga rito, beyond the moment. So, dapat ang kasiglahan natin sa pananampalataya ay beyond the moment. Yung moment, yung mga activities, lagpas doon. Higit pa. Dapat lumalagpas tayo. Sapagkat ang pamumuhay Kristiyano, mga kapatid, ay hindi naman sa isang moment lamang. Di ba? Ang Kristyanismo hindi lamang sa isang beses na kaganapan, event, kundi isang pang-araw-araw na paglalakbay na kasama ng Diyos. So yun po mga kapatid, nakatutuwang makita naman ng mga kapatid na nagsama-sama sa isang malaking gawain. Nakatutuwa yun. Pero ang gawain po natin ay hindi po natatapos doon lamang. Kaya nga, beyond the moment. Yung malaking challenge po sa atin, mga kapatid, ay paano tayo magpapatuloy sa paglakad ngayong wala na tayo sa mga event na malalaki. Mas maraming panahon na wala tayo sa mga event Yung special event, special nga lang yun. Bihira po mangyari yun. Minsan, once a year lang, di ba? Mga ganun ba? So, madali kasing magpakabanal di ba? Madaling magpakabanal kapag ang paligid natin ay puro awitan ng papuri, mga kasama natin, mga Christians, na talagang madidinig mo, panay ang amen, di ba? Masisiglang umawit. Yan yung mga nararanasan natin kapag dumadalo tayo sa mga special event. Pero ang tunay na pagsusulit, mga kapatid, sa ating pananampalataya ay hindi nakaganap sa loob lamang ng special event. Kundi, yan, mga kapatid, ang tunay na laban natin ay pagkatapos ng mga event na yan. Sa gitna ng traffic, sa gitna ng mga babayarin natin, di ba? At sa pakikitungo natin sa ating kapwa, na kung minsan yung kapwa natin mahirap mahalin. May mga taong ganun, di ba? So, ang mensaheng ito, mga kapatid, ay para sa atin lahat. Nakadalo man tayo sa special event o hindi, somehow meron tayong special event sa buhay po natin. Kailan yun? Nung tayo nagpabautismo. Di ba? O kaya nung unang araw na tinanggap natin ng Panginoon, nung unang mga araw, unang mga linggo, unang mga buwan, masigla tayo. Pero ang kasiglahan natin, mga kapatid, dapat ay hindi doon natatapos. Kaya sinabi natin, beyond the moment. Ang paglakad sa presensya ng Diyos, araw-araw. Dapat beyond the moment nga yan. Dahil araw-araw nga. So, ang lesson natin, mga kapatid, ay hatiin natin sa ilang bahagi. Ang pinaka-main verses natin ay yung Colossus 2:6-7 at Lucas 9:23. Simpleng-simple lang ang lesson sapagkat yan lang po mga talatang gagamitin po natin. So, ang unang punto natin sa Colossus 2:6 ay ang prinsipyo ng pagpapatuloy. At sa Colossus 2:7, ang pagpapalalim ng ugat. At sa Lucas naman, sa salita mismo ng Panginoon Kristo ay makikita natin doon ang araw-araw na krus ng pagsunod. So, yun po mga kapatid, no? Pag-aaralan po natin ang mga bagay na yan. So, dito muna tayo sa number 1, ang prinsipyo ng pagpapatuloy sa Colossus 2:6. Ang sabi rito, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon,
ay lumakad kayong gayon sa Kanya. So dito nakikita natin ang prinsipyo ng pagpapatuloy. Sa English niya mga kapatid, the principle of continuity. Pag sinabi natin continuity, pagpapatuloy nga yan, ibig sabihin tuloy-tuloy. Kapag sinabi tuloy-tuloy, hindi simula lamang. Ang prinsipyo ito ay nagtuturo sa buhay Kristiyano, no? Diyan sa talatang yan, nagtuturo ng katapatan mula nung umpisa hanggang sa wakas. So, yung pagpapatuloy ay nangangahulugan, hindi tayo dapat ningas kugon. Alam niyo, ningas kugon, simula lang magaling. Sa literal kinuha yan, yung kasabihan yan ng mga Pilipino, ningas kugon. Yung kugon kasi, pag nagliyab yan, mabilis, mainit, talagang naglalagablab, pero sandali lang. Sandali lang ang init, mga kapatid. So, hindi dapat ganyan. Ang nais ng Diyos ay isang ugnayan na tuloy-tuloy, matatag at hindi natitinag. Ang pananampalataya na walang pagpapatuloy, ibig sabihin hindi tumutuloy, naglalaho yan, mga kapatid. Kaya itong talatang ito, mga kapatid, sa Colossus 2:6 ay isa sa mga fundamental yan na talata. Parang basic na talata yan sa Bagong Tipan tungkol sa pamumuhay ng Kristiyano. Ipinapaalala nito sa atin na ang paraan ng ating pasisimula, yung pagsisimula ng pananampalataya, dapat dire-diretso yan hanggang sa katapusan. Nagpapatuloy. So yan yung kung paano tinanggap natin si Kristo Jesus. Dapat dire-diretso. At hindi lamang yan, kundi sabi nga rito, si Kristo Jesus na Panginoon. Binitin natin yung Panginoon dahil nais nating mabigyan diin. Kaya't kung paano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, so binibigyan din ni Apostol Pablo na si Yesu Kristo, Panginoon natin at dapat nating tanggapin siya bilang Panginoon. Hindi yung tatanggapin lang natin si Jesus bilang tagapagligtas. No? Yung Kristo, tagapagligtas, ibig sabihin yan, Kristo, Mesiyas. Mesiyas. Ibig sabihin, siya yung pinahira ng Diyos na naging katuparan ng mga pangako tungkol sa kaligtasan mula sa Old Testament. No? Pero dito mga kapatid, nang didiin natin yung Panginoon. Panginoon, ito yung pinakamahalagang bahagi rito. Na ang pagtanggap sa Kanya, hindi lamang bilang tagapagligtas mula sa parusa ng Diyos sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy, kundi bilang Panginoon. Siya yung boss o hari natin, di ba? Ibig sabihin siya ang may huling say sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao. Ibig sabihin, Panginoon siya, dapat nasusunod natin siya. Sinusunod natin. Kaya, halimbawa, ilang application lang ito mga kapatid. Marami tayo pa pwedeng example. Kumuha lang tayo ng ilan. Halimbawa, sa financial o kaya career path natin, yung panlupa yan, yung financial, siya ba ang boss sa ating pitaka o sa ating mga ambisyon sa trabaho? Pag-aralan nyo mabuti. Sino ba nasusunod sa paghahanap buhay ko, sa pag ako'y may pera, di ba? Sa mga paggastos ko, sino ba nasusunod sa buhay ko? Si Kristo ba o ako lang? Sa relasyon natin, mga kapatid, marami tayong relasyon sa mundo. Ibig sabihin, siya ba ang may huling say sa kung paano natin pinakikitunguhan ang ating asawa, halimbawa, anak, kaaway, at iba pa, ang ating kapwa. Ang punto rito mga kapatid, ang pagtanggap sa Kanya ay hindi lamang ticket patungong langit, kundi pagbibigay ng manibela ng ating buhay sa Kanya. Ang ibig sabihin nun, siya yung driver ng buhay natin. Siya yung nasusunod. Di ba yung driver, siya yung nasusunod kung saan pupunta? Huwag nyo lang ililiteral na kayo yung amo, tapos yung driver na nutusan nyo. Yung driver, siya yung nasusunod Siya dapat na nagmamaneho ng buhay po natin. Ang ating Panginoon sa Kristo. So ganun, dahil Panginoon natin siya. Si Kristo Jesus na Panginoon. O kung paano daw natin tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Lumakad, alam na natin pag sinabing lumakad mga kapatid, ay lifestyle ang tinutukoy dyan. Kung paano tayo nabubuhay sa araw-araw. Yung buhay natin hindi naman mabilisan
na para bagang karera na sprint. Ano yung sprint? Yung short distance lang, pabilisan kayo. Ang buhay natin mga kapatid, tuloy-tuloy na pag-akbang. Isang journey yan mga kapatid. Marami tayong dinadaanan. Ang sabi, lumakad kayong gayon sa Kanya. Gayon sa Kanya. Kung paano tayong nanampalataya nung una, na marinig natin ang Ebanghelyo, dapat ay ganoon din ang ating pagtitiwala sa Kanya araw-araw. Yung iba, masigla lang nung umpisa eh. Pag nung lumao na, nalalamig na sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, kung nagsimula tayo sa biyaya, magpatuloy tayo sa biyaya. Tinanggap natin si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya nga, biyaya yung kaligtasan natin by faith only. Nandun tayo naligtas. So magpatuloy tayo sa biyayang yun. Kung nagsimula tayo sa pagpapasakop sa Panginoon, magpatuloy tayo sa pagpapasakop. Kaya yung mensahe ni Pablo rito mga kapatid, huwag natin baguhin kung paano tayo nagsimula. Masigla tayo nagsimula, dire-diretso dapat maging masigla tayo sa ating pananampalataya. Lumakad tayo gayon sa Kanya. Sa pamumuhay natin araw-araw, dapat ang Panginoon sa Kristo ang Panginoon nga ng buhay natin. So, yan yung principle ng continuity, di ba? At yung karagdagang, kung ibubuod pa natin ito, mga kapatid, makikita natin consistency ang pinapakita rito. Ibig sabihin naka-fix tayo. Hindi tayo pabago-bago. Consistent. Nung nasa special event tayo, halimbawa, madaling maging spiritual dahil lahat ng tao dun nananalangin. Nag-aangwitan tayo ng mga papuri sa Diyos. Pero hindi lang doon natatapos dahil sabi nga ni Pablo, ang utos ni Pablo, lumakad tayo kay Kristo kung paano natin siya tinanggap. Dire-diretso dapat ang ating kasiglahan. Huwag yung pang-special event lang tayo mga kapatid. Mula sa emosyon tungo sa desisyon. Very emotional kadalasan ng mga special event. Dahil nandun yung crowd, magandang music, magandang atmosphere, no? Magandang environment. Pero mga kapatid, ang pagsunod sa landas ng Panginoon sa Kristo ay hindi lamang dapat kung kailan tayo inspired. Kung kailan lang tayo masigla, inspired tayo dahil mga kapatid nandyan. Inspired ka lang sa mga natatanging gawain, nakaka-inspired mo talaga yun. Pero hindi lamang doon yun, kundi maging sa gitna ng pagod, sa trabaho, sa gawain bahay. Mapagod tayo. Huwag tayong manlalamig sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang aplikasyon nito, yung init ng puso na naramdaman natin nung tayo nasa mga special event, dapat maging gasolina yan natin para sa paglakad sa mga susunod pang mga araw. Kaya nga, nagtatag ng mga special event o nagtatatag ng mga special event sa churches para sumigla yung mga kapatid sa pang-araw-araw. Pag tayo mga kapatid ay doon lang tayo sumigla, bigo ang layunin natin. Bigo tayo kung doon lang tayo pag masigla, pagkatapos uwian na, wala na, tamlay na tayo, nabigo tayo. So yan yung prinsipyo ng pagpapatuloy, continuity. Diba? Tuloy-tuloy dapat, mga kapatid. So yung susunod na bahagi natin, yung 2.6 yan, no? Yung sumunod na talata sa 2.7 ay ang pagpapalalim ng ugat. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Sabi nga, kaya nga kung paano natin tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, lumakad tayong gayon. Ano ba ang nararapat na maging paglakad natin ng gayon? O ano ba ang dapat na maging kalagayan natin sa ating paglakad na kasama ang Panginoon? Paano ba yun? Ano ba itsura nun mga kapatid? Ito, tutuloy lang natin. Ang sabi, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Yan mga katangian yan, mga kapatid, dapat na sa atin. Ano yan? Nakaugat. No? Ito yung mga kapatid, parang isang agricultural. Sa agrikultura, pagtatanim, na paglalarawan ni Apostol Pablo. Tulad ng isang punong kahoy. Ang ating buhay, mga kapatid, dapat may malalim na ugat na nakabaon kay Kristo. Ano ba yung ugat, mga kapatid? Mahalaga ugat sa punong kahoy, di ba?
Diyan dumadalo yung, number one, tubig. Pero akala nyo, H2O lang yon. Yung mga vitamina, mga mineral ng lupa, diyan tinatangay ng tubig yan. Sinisip-sip ng ugat yan, paakyat sa katawan ng puno. So yung ugat na nagbibigay ng stability yan at ng sustansya. Kung tayo ay nakaugat kay Kristo, no, doon lang naman kino-compare ni Pablo sa isang ugat ng punong kahoy. Nakaugat tayo kay Kristo, ibig sabihin, kumukuha tayo, humuhugot tayo ng lakas, ng karunungan at buhay kay Kristo. Kasi nakaugat tayo Ano ba yung ugat, di ba? Daanan ng ano yan ng mga sustansya yan Hindi tayo madaling matutumba ng mga bagyo, pagsubok sa buhay dahil malalim ang ating pundasyon. Nakakapit tayo kay Kristo. Ngayon, mga kapatid, paano tayo mag-uugat kay Kristo? Paano mangyayari yan na nakaugat tayo kay Kristo? Kung kukunin natin sa konteksto ng agrikultura, dahil dyan ikinumpare ni Pablo sa agrikultura, yung pagiging Kristiyano natin na nakaugat kay Kristo, ano ba meron doon sa ugat? Dumadaloy doon yung pagkain ng puno, di ba? Nandun yung mga vitamina, etc. Kasama ng tubig kasi yun Ano ba pagkain natin? Spiritual na pagkain natin. Di ba salita ng Diyos? Sabi nga ng Panginoon sa Kristo na kinote lang niya nung panahon pa ni Moises na ang tao hindi nabubuhay siya tinapay lamang. Hindi puro pagkain lamang, di ba? Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ibig sabihin, salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang pagkain ng ating mga kaluluwa. At yan, mga kapatid, galing kay Kristo. So, paano tayo magkakaugat kung walang hilig? Kung wala tayo hilig sa salita ng Diyos. Kung palagi tayo absent sa mga pagtitipon, ayaw natin mag-aral ng Biblia. Tinatamad tayo magbuklat ng Biblia. Nagbuklat tayo ng Biblia nung tayo nasa Bible camp lang, kung tayo nasa mga special event, di ba? Hindi tayo magkakaugat ng na walang dadaloy sa ugat natin. Kaya matutuyo tayo. Pagkain ng ating mga kaluluwa, salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. No? Kung titingnan natin ang ilustrasyon, kinumpare sa puno, tingnan yan, ugat dapat nakaugat tayo. Tingnan nyo, kung lalaliman pa natin. Ito, sa literal na ugat, yung papel na ugat sa kalikasan, partikular sa punong kahoy, ano ba ugat? Ito nga, di ba? Sinabi ko na iba rito kanina, taga-sip-sip yan absorption, sabi dyan. Yung ugat ang umihigop ng tubig at mga mineral mula sa lupa na kailangan ng halaman upang mabuhay. Di ba? Pag-iimbak, storage din pala yung ugat. Dito rin madalas iniimbak ang mga sustansyang gagamitin ng halaman sa panahon ng tagtuyot. So, dado yung mga reserve niya, di ba? Angkla. Ito yung ugat, nagsisilbing angkla rin, parang naglalarawan niya ng stability. Di ba matibay ang puno na nakabaon na nakaugat kaysa yung nakalitaw lang? Nakalitaw lang, parang katoge. Nakalitaw lang yung ugat. Iba yung nakabaon. Di ba? So, bukod sa pagkain, yung ugat, humahawak sa halaman upang hindi mabuwal ng hangin. So, yung nakaugat dito, translate natin sa spiritual na pagpapakahulugan yan, ibig sabihin, sustansya mula kay Kristo. Kung ang halaman ay kumukuha ng lakas sa lupa sa pamamagitan ng ugat, ang mga Kristiyano naman ay dapat kumukuha ng lakas, karunungan at buhay mula kay Kristo. Gaya ng sinabi rin natin kanina. Ano pa nakikita natin? Katatagan. Pag may ugat ang puno, matatag siya. So sa spiritual side natin, magiging matatag tayo sa pagsubok. Kung malalim ang ating ugat o relasyon sa Kanya, dahil palagi tayo nag-aaral sa salita ng Diyos, yun ang magpapalalim sa atin. Kung hindi tayo madali matutumban ng bagyo o mga pagsubok sa buhay, dahil matatag ang ating pundasyon, malalim, kapit na kapit. So, ang ugat, bagamat hindi nakikita ang ugat, nasa ilalim lang yan, mahalaga yan. Ang ugat ay nasa ilalim ng lupa. Hindi nakikita ng mga tao, di ba? Tulad ng mga bunga ng dahon. Yung dahon, nakikita. Yung bunga, nakikita. Ngunit,
Yung ugat ang nagdidikta kung gaano tatagal ang puno. So maganda yung nakaugat tayo kay Kristo. Kaya mga kapatid, yung mga special event at ibang mga gawain, parang dinadala tayo sa spiritual high. Para tayong high, di ba? Sumisigla tayo eh. Para tayong, kumbaga sa puno, yun yung dahon. Yun ang bunga. Pero kapag tayo nagpapatuloy, makatapos ng mga event na yun, nagpapatuloy tayo sa kasiglahan, para makapagpatuloy tayo, kailangan palalimin ang ugat. Kailangan lumalim ang ugat natin, di ba? Kung walang malalim na ugat, na kumukuha ng sustansya, mabilis tayo matutuyo. So yung ating pananampalataya, matutuyo yan pagdating ng init ng problema sa labas ng mga gawain. Nakita niyo mga kapatid, naunawaan nyo? So, yung ugat, kailangan natin sa buhay yan. Malalim at talagang humihigop ng mga bitamina. Parang punong kahoy. At yan may kaugnayan sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. At sumunod na panirala, sabi rito, so nakaugat yan. At nakatayo sa kanya. So nakaugat na nakatayo. Kanina, agrikultura. Ito naman, architecture to mga kapatid. Architectural. Ika nga. Sa mga engineer, di ba? Nakatayo. Kung ang ugat pababa, ito naman nakatayo pataas. Di ba? Tumutuko yan sa patuloy na paglago. So nakaugat ka, hindi ka lang nakaugat na nakadapa. Nakatayo ka. Kasi lumalago ka sa pananampalataya. Nagiging matibay ka. Nakatayo ka sa ibabaw na matigas na pundasyon. Alam nyo, may kaugnayan pa rin yan sa salita ng Diyos. Hindi may alis dito yung katotohanan ng kahalagaan ng salita ng Diyos na ating pinakikinggan at tinutupad. Hindi ka naman sisigla. Paano ka sisigla? Paano ka lalago? Kung wala kang mapurol ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. Si Kristo ang kinatatayuan nating kumbaga sa pundasyon, nakatayo sa Kanya. Sabi, nakatayo sa Kanya. Si Kristo, di ba, sa ibang talata ng Biblia, isang bato. Bato na kinatatayuan ng gusali. Hindi literal yun. Pero dinescribe si Kristo bilang bato. Na doon tayo nakatayo. Parang ganito lang yan, mga kapatid. Yung tinuro ng Panginoon sa Kristo na popular to. Alam niyo to, pero magandang ipaalala po sa atin. May kaugnayan sa salita ng Diyos eh. Yung nakikinig ng salita at ginaganap, mababasa natin sa 7:24 hanggang 25 na Mateo. Tingnan nyo. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Diba? Sino yan? Yung nakikinig at ginaganap. Ang alin? Ang salitang napapakinggan niya. Salita nino, salita ng Diyos, salita ni Kristo. Matalinong tao siya sapagkat para siyang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Matigas ang kanyang kinatatayuan. Kaya dumating man ang bagyo ng buhay, ano sabi? Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin na tinampas ang bahay na yun. Ngunit hindi yun bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Matibay, di ba? Nakatayo sa ibabaw ng bato, kaya bumagsak ang ulan, nagbaha, umihip ang hangin. Ibig sabihin mga iba't ibang bagyo ng buhay yan. Humampas doon sa bahay, nakatayo pa rin siya. Parang ganyan yan, nasa larawan mga kapatid. Napakalinaw ng turo ng Panginoon sa Kristo, yung matalinong tao, hindi lamang nakikinig, kundi ginaganap pa. Paano yan kung yung kabaligtaran yan? Eto, nakikinig naman. Kung tutuloy lang natin ang verse mga kapatid. Kung tutuloy natin ang talata, pagkatapos ng verse 25, punta tayo sa 26 and 27. Dinescribe naman ng Panginoon sa Kristo yung taong nakikinig nga rin ng salita ng Diyos, kaya lang hindi naman ginaganap. Wala aksyon, puro pakinig lang. Tingnan nyo. Mateo 7:26 hanggang 27. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap. O, yun ang pagkakaiba. Nakita nyo? Nakikinig pero hindi ginaganap. Kanina, ginaganap. Nakikinig na ginaganap. Ito naman,
Okay, pare silang nakikinig, kaya lang ito naman, walang pagtupad. Ang mga ito'y matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. No? Isipin nyo, yung bahay mo nakatayo sa buhanginan, napakababaw na pundasyon. Halos walang pundasyon yun, mga kapatid. Matatawag mo ba pundasyon yung, yung buhangin? Di ba, pag tinamaan ng tubig yan, alam niyo yung kantang Kastilyo Buhangin? Sa kanta at saka doon sa tunay na buhay, yung kastilyo ng castle, ang tawag doon? Son of castle o castle son. Di ba? Pag agos ng tubig, wasak. Marupok, di ba? Kaya dito, nung dumating ang mga bagyo ng buhay, isang Kristiyano na nakikinig ng salita ng Diyos, wala namang pagtupad, bumagsak ang ulan at dumating ang baha, umihip ang mga hangin na tinampas ang bahay na iyon. At yun ay bumagsak, napakalakas nga ng kanyang pagkabagsak. Nakita niyo, no? Wasak, no? Kita niyo sa larawan, wasak ang bahay. Kaya kapatid, kailangan natin ang pakikinig ng salita ng Diyos para lumalim tayo. Kaya, nasan tayo rito ngayon? Kung tatanungin natin ating sarili. Nasa bato? Yung bahay natin? O nandyan? Diyan sa sumabog na bahay dahil binagyo. Wasak na wasak, di ba? So, kailangan nakatayo tayo sa Kanya, mga kapatid. Yan yung nakatayo. O sumunod na parirala, nakatayo, matibay ka. Dahil sabi nito, at matibay sa pananampalataya. Yung salitang matibay, establish. In faith, establishado yung pananampalataya mo. Hindi ka pupugak-pugak sa pananampalataya. Bakit? Saan ba nagagaling ang pananampalataya? Sa pakikinig na salita ng Diyos, di po ba? Ano ba yung binasa natin kaninang inaral ng Panginoon? Yung matibay na nakatayo. Dahil nakikinig at gumaganap ng salita ng Diyos. Kaya napakalaga ng salita ng Diyos na binabaliwala na lahat. Sabi nila, magpakalakas ka sa Panginoon. Hindi ka naman naniniwala sa Biblia. Hindi ka pa paniniwala. Sabi sa'yo, kapatid, and my God shall supply all your needs. Kukuha lang ng magandang talata. I have plans for you, plans to prosper you. Ano yun? Yun lang ba yun? Yung mga magagandang pangako ng pagyaman, sabi nila, yun ang kinukuha nila, di ba? Pero tamad naman makinig ng salita ng Diyos. Ayaw dumalo sa pagtitipon, boring daw. Alam niyo mga kapatid, paano katitibay sa pananampalataya? Kailangan nakaugat tayo, nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya. Gaya ng itinuro sa inyo. Itinuro ninyo ng mga apostol. Ibig sabihin, may kaugnayan talaga sa salita ng Diyos. Sa mga aral na itinuro ng mga apostol. At bukod dyan, ang resulta, kapag ikaw ay nakaugat sa Kanya, matibay sa pananampalataya, aral na aral ka sa itinuro sa iyo, na sumasagana sa pasasalamat. Diyan kaya atin yan. Yan ang resulta ng lahat ng mga naunang parirala. Isang tao malalim ang ugat at matatag ang pananampalataya ay hindi mareklamo, kundi umaapaw yung pasasalamat, di ba? Yung pasasalamat, tanda yan na kinikilala natin ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kapag puno na ang puso ng ating pagpapasalamat, magpapasalamat talaga tayo, di ba? Kapag talaga tayo, punong-puno ng pananampalataya at aral ang puso natin, ang tendency nun, magpapasalamat po tayo. So yun po mga kapatid, yung pagpapalalim ng ugat. Ngayon, dadako naman tayo sa huling bahagi natin. At ito rin ang huling talata mga kapatid. Nagugutay-gutay natin ang mga parirala. Ang araw-araw na krus ng pagsunod. Ito yung aral ng Panginoon sa Kristo mismo. Ito yung panawagan ni Jesus nung siya nandito sa lupa. At sinabi niya sa lahat ng tao, marami nakikinig sa kanya. Kung ang sino man na nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Alam niyo yung pahayag na ito, mga kapatid, ay itinuturing siya na isa sa mga pinakamalalim na challenge. Challenge yan eh.
Kung ang sino man na nagnanais na sumunod sa akin, gusto niyo sumunod sa akin? Di ba? Parang ganun. Parang hinahamon ng Panginoon Kristo yung mga taong nais sumunod sa Kanya. Marami nagsasabi, gusto daw siyang sundan. At maraming literally sumusunod sa Kanya noon. Pero ito siya sabi niya ngayon. Talagang nais niyo sumunod sa akin? Eto, gawin niyo. Di ba? Nais niyo sumunod. Ibig sabihin, hindi pinipilit, di ba? Kung nais mo lang sumunod, kung ayaw mo, di wag. Hindi pinipilit yan. Hindi sa pilitan. Kusang loob yan. So, binibigyan ng din dito na desisyon mo yan eh. Talaga ba kapatid, nagdesisyon ka na sumunod kay Kristo? Eh kung ganon, mga kapatid, may kondisyon. Gusto mo talaga maging follower of Christ. Eto, tanggihan niya ang kanyang sarili. Anong pinapakita dyan? Let him deny himself. Kung talagang masunurin ka kay Kristo, magkaroon ka ng self-denial. Yung pagtanggi sa sarili, hindi naman ibig sabihin yan, yung gugulpiin mo na yung sarili mo. Magpepenitensya ka, dugo-dugo ka, gano'n. Wala yun, bawal pa nga yun eh. Sa ibang talata ng Biblia, wala kabuluhan yan. Sasaktan mo yung sarili mo para maging karapat-dapat sa Diyos? Hindi gano'n yan. Yung pagtanggi sa sarili, mga kapatid, ito yung pagpapasakop. Yung sarili natin, pinasasakop natin. Yung kagustuhan natin, yung ambisyon natin, pati ego, yung kung ano yung nasa kalooban natin, pinasasakop natin yan sa kalooban ng Diyos. Sa madaling salita, ang tanggihan ng sarili, yung pag-aalis sa sarili bilang sentro ng buhay. Hindi na ikaw ang sentro ng buhay mo, kundi si Kristo na. Inilalagay natin si Kristo sa trono ng ating puso at buhay. Hindi na mahalaga kung ano ang gusto natin. Ang mahalaga, first priority, ano ba ang gusto ng Diyos para sa atin? Yun ang talagang tinanggihan mo sarili mo. Hindi ikaw nasusunod. Nasusunod ng Diyos. At bukod doon, sabi, at magpasan ng kanyang krus araw-araw. So, dapat pasanin natin ang krus. Hindi naman din literal yan. Nakukuha ka ng malaking troso, gagawa ka ng malaking poste ng krus ang bigat-bigat. Kakalad ka rin mo sa balikat mo. Hindi ganun yun. Sabi ko nga sa inyo, walang kabuluhan yun eh. Sa ibang talata, sa Colossus, mababasa nyo, walang kabuluhan yung sasaktan mo yung sarili mo. Na iniisip mo, ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Walang utos na ganun. Pinahirapan mo lang sarili mo. Imbis na kabanalan na nagagawa mo ron, baka nagkakasala ka pa eh. Dahil hindi mo sunod-sunod yung salita ng Diyos eh. Wala naman sinasabing ganun. Nakita nyo nga, ang krus dito kumakatawa niyan sa mga sakripisyo. Hindi yung sakripisyo sa sakta mo sarili mo. Sakripisyo dahil ikaw ay Kristiyano, nagsasakripisyo ka. Marami tayong sinasacrifice sa buhay. Marami tayong iiwan sa buhay para makasunod lang kay Kristo. Pipigilan sa buhay para makasunod lang kay Kristo. Bukod doon, yung mga kasalanan natin, di ba? Mga kapritsyo na katawan natin, iiwan na natin yan. Bukod doon, pwede pa tayo makaranas na pag-uusig. At bukod doon, hindi tayo exempted sa mga pagsubok na nararanasan natin dahil sa ating pananampalataya. So nakita nyo, yun yung cross na papasanin natin. Pati yung kasama dyan, yung mga tungkulin natin, mga duty natin na dapat tuparin. Mga tungkulin natin na nababasa natin sa Biblia. Yun ang cross natin, mga kapatid. Yung cross kasi, mga kapatid, sa panahon ni Jesus, yung krus hindi po alahas yan. Hindi dekorasyon yan. Simbolo ng kamatayan yan at ng kahihiyan. Yan yung krus ng araw, mga kapatid. Hindi naman dekorasyon na lang pero ganda. Pero hindi yung gano'n yun. Yung sa krus binibita yung mga kriminal ng araw. Yung mga palasak na kriminal. Mga traidor sa emperor. Binibitay doon sa krus. So yung krus dito, sumisimbolo yan ng mga sakripisyo natin. Pasanin natin yun. Magpasan tayo, di ba? At ang sabi rito, pagkatapos mong gawin yan, follow me. And follow me. Sumunod tayo. Ano ibig sabihin ng follow me? Hindi yung bubuntot-buntot ka lang kay Kristo. Hindi yung tagahanga ka lang ni Kristo. Ibig sabihin yan yung pagtutulad ng ating karakter. Nais natin tularan ang ating Panginoon sa Kristo. Yung kanyang pagmamahal, pagpapatawad, paglilingkod,
Sa iba, di ba? Ito yung aktibong paglakad, pamumuhay na kasama ni Jesus. Saan man tayo papuntahin ng Panginoon. O para makasunod tayo sa kanyang landas, kailangan talikuran natin ang ating kagustuhan. Minsan kasi at madalas, yung kagustuhan ng tao salungat sa kagustuhan ng Diyos. So surrender natin ang ating karapatan, ang ating kagustuhan, iayon natin kung ano yung gusto ng Diyos. Pero paano natin mararating yun? Dapat nag-aaral tayo sa salita ng Diyos para alam mo kung paano. Ano ba kalooban ng Diyos? Yan mga kapatid, parang nagpapaulit-ulit tayo, no? Salita ng Diyos, napakalaga. Pagdalo sa pagtitipon, pakikinig na kanyang salita, pagbabasa. Napakalaga niyan. Kaya mga kapatid, kung ilalagay natin sa isang chart, yung buod ng talatang yan, mga kapatid, ganito yan. So sa kaliwa ay parirala. Pinapakita ng parirala. At sa kanan, yung hamon. Yung hamon dyan, hindi po pagkain niya na hamon, ha? Hamon, challenge. Challenge. Ito. Sa parirala, nakalagay ron, di ba? Nagnanais sumunod, pinapakita nun, magdidesisyon ka. No? So, hindi kasi inuutos ng ano yan, sapilitan eh. O, nag-decide ka. O, ito gagawin mo. Na sumunod. Tanggihan ng sarili. Yan eh, kumakatawan yan sa pagpapakumbaba. Surrender natin sarili natin. Hindi sarili natin masusunod. Kailangan yung gusto ng Diyos bago yung gusto natin sa buhay natin. So, magpasa ng krus. So, matuto tayong kung ano man yung obligasyon natin sa harap ng Diyos, mga sakripisyo, maski mga pag-uusig, mga masasakit na pangyayari sa buhay yan eh. Pasanin natin yan mga kapatid. Pagkatapos nun, sumunod tayo. Ang pagsunod, obedience, di ba? Yung katapatan natin. So sa madaling salita, ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng pagpapalit ng ating lumang buhay para sa isang buhay na nakatutok sa kanyang layunin. Focus tayo ngayon sa purpose ng Diyos sa atin. So yan po mga kapatid, yung araw-araw na krus ng pagsunod. At yan ay inuugnay natin sa beyond the moment. Lagpas dun sa panahon na masigla tayo sa isang gawain, sa isang special event. Dapat patuloy tayong lumalakad sa presensya ng Diyos. Tuloy-tuloy yan with continuity. Tuloy-tuloy. Nandun yung prinsipyo ng pagpapatuloy at yung pagpapalalim ng ating mga ugat at pagiging matatag natin yung nakatayo tayo matatag kay Kristo. At araw-araw, pinapasa natin ang ating krus. Magkakaugnay, di ba? Lahat yan ang nakasentro dun sa, wag lang dun sa moment na yun. Wag lang dun sa special event na yun. Dapat pagkatapos nun, diretso tayo sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, habang tayo'y papatapos na, wala nang talata, nabasa na lahat mga kapatid. No? Ano man ang gawain sa church na nakapagpapasigla sa atin, nagpasigla sa atin, huwag nang matatapos lang doon, mga kapatid. So, isang magandang, yung mga alaala natin doon sa activities, lalo na ngayon, sa natin ngayon, maraming pictures, maraming videos, hindi lamang magandang alaala yan, mga nangyari sa isang event. Na itatago lang natin sa album ng ating mga social media. Kundi ito'y dapat magsilbing, yung mga gawain na yun na na-experience natin, dapat magsilbing mecha ng isang malalim na pagbabago sa ating buhay. Tandaan natin, hindi tayo tinawag ng Diyos para sa mga special event lamang na tuwing camping lang ba? Tuwing family day lang ba? O pag may gawain na malalaki ang church? Hindi tayo tinawag para doon lang. Tinawag niya tayo para maging followers, tagasunod ni Kristo habang buhay. Di ba? Tapos na yung mga activities. Pag natapos na yung mga registration, masasarap na kainan, masasayang sandali, sa chat, sa isang special event, ang tunay na pagsunod sa kanyang landas ay doon pa lamang magsisimula pag nag-iwahiwalay na mula sa special event. So, ang challenge nyo sa atin, sa bawat isa sa atin, sa ating pag-uwi, diba, galing ka sa masiglang pagsamba, masiglang teksto,
Ano mang masiglang gawain, either na Bible camp o family day, no, sa ating pag-uwi. Sa realidad, yung reality talaga ng ating trabaho, paaralan o tahanan. Kanya-kanya landas tayo araw-araw. Ngayon, anong landas ng pagkakasala ang handa mo ng talikuran? Meron ba tayong tinatahak ng landas na kasalanan? Handa na ba natin talikuran yun? Nakapag-desisyon na ba tayo na talikuran yun? Kung hindi pa, mag-desisyon ka, kapatid. Kung tungkol sa kasalanan, desisyonan mo na yan ang talikuran. At ano naman landas? Landas ng katwiran, na righteousness, ang sisimulan nating gawin. Sisimulan nating lakaran na may katapatan araw-araw. Mula ngayon ba ay dadalo ka na sa pagtitipon? Hindi ka na mag-a-absent? Maliban na lang kung may mabigat na kadahilanan. Guguguli mo ba yung panahon mo sa... Dadagdagan mo ba ang panahon mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Sample lang yan mga kapatid. Huwag nating hayaang maging moment lamang ang isang gawain na doon lang tayo sisigla. Tayo ay lumakad na nakaugat, nakatayo, at matitibay sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Hanggang dyan mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po'y muling manalangin.